Showbiz Fanatics, December Avenue, abay meron din po silang pasabog patungkol kay Catherine Bernardo and Alden Richards. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko magpasalamat sa lahat ng mga legit na nagmamahal, sumusubaybay, sumusuporta sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ngayong araw, confirm na lumipat nga ng location shoot. Ito pong Katden, from Calgary to Ontario Airport. Ayon po sa isang Katden fan na papangalanan na natin. Sabi ni Mr. Renato Usayan na kumpirmado nga na talagang nasa Ontario Airport sila. But hindi dahil uuwi na sila ng Pinas, but doon po kasi ginanap yung kanilang taping. Kaya po medyo nakikita natin sa mga video sa parang nasa airport na sila, no? At ito po ay isang shooting po nila ng HLG or HLA. Kasama nila dyan si Direk Cathy Garcia. Ayan, so makikita natin sa photos na to na parang si Mr. Alden sobra talaga yung kanyang pag-alalay dito kay Miss Catherine. Kaya laman tuloy sila ng balita ngayon kahit po sa lahat ng network na talagang sinasabi doon may mga title pa na napamahal na daw si Mr. Alden Richards kay Catherine dahil makikita sa mga actions niya. Sabi pa nga ng ilang mga showbiz insiders, yung ginagawa daw, yung nakikita at na-observe kay Mr. Alden Richards sa kanyang mga leading ladies ay kakaiba dun sa napapansin at na-observe kay Miss Catherine. Kaya talagang ultimo sila, naniniwala ang ilan sa mga showbiz insiders na talagang may something na at kumpirmado talaga na may good news ngang dala pag uwi itong si Alden at si Catherine Bernardo. So sabi nga ng viewers natin, aminin man nila yan o hindi, basta ang importante magkasama silang dalawa. That's really the most important thing para sa lahat ng mga nagmamahal sa kanilang dalawa, si Catherine at kay Alden Richards. Pero ito na nga, dahil nakakatuwa lang na maging pala, no, kumaga parang yung HLG or Hello Love Goodbye movie po nila, ayan, laki pala talaga ng naitulong nun. Hindi lang po sa mga co-stars, maging sa isang member or isang music team, no, ito pong December Avenue, kung saan sinabi nilang may hinahanda na rin silang uling kanta para sa Katden. Pero this time, kakaiba po yung hinahanda nila. Dahil po sa real status ng Katden ngayon, napakalaki daw kasi ng naitulong ni Catherine Bernardo at Alden Richards para mas makilala at mas dumami pa ang supporters ng December Avenue, ng bandang December Avenue. In fairness, talagang pak na pak ang dalawang kanta ng grupo na ginamit na soundtrack sa blockbuster hit movie ng Katden, ang Hello Love Goodbye under Star Cinema. Ang tinutukoy natin ay yung Kung Di Rin Lang Ikaw at Sa Ngalan ng Pag-ibig na napakalaki rin ng inaitulong sa paghataw sa takilya ng movie kina Catherine at Alden. Bukod dito, lalo pang tumaas ang views music video ng dalawang kanta ng December Avenue. So dahil po dito, nagpaparinig sila at talagang nakahamig po sila or nakalikom sila ng almost 170 million views ang Kung Di Rin Lang Ikaw at habang 128 million views naman ang Sa Ngalan ng Pag-ibig. Kasi dito po talagang nakilala ng husto yung kinanta po nila dahil po dun parang yung naging OST kasi nung last na Hello Love Goodbye. Tinapos na ni Alden at Catherine ang sequel ng HLG sa Canada, ang Hello Love Again, mula pa rin sa direksyon ni Cathy Garcia Sampana. Kaya ang tanong, mga kanta pa rin kaya ng December Avenue ang gagamiting OST ng movie? Sa press con kasi ng December Avenue para sa kanilang 5th anniversary concert titled Sa Ilalim ng Mga Bituin, December Avenue concert na gaganapin sa SM MOA Arena this coming August 30, isa ito sa inaitanong sa kanila. Sabi niya, given the chance, why not? Pero of course, very honored to be part of this movie. As much as possible, syempre, gusto namin talaga. Pero we haven't heard from Direk Cathy pa eh. Ang pahayag ng bokalista
at gitaristang grupo na si Sel Bautista. Sabi niya pa, wala pa raw talaga silang ginawang kanta para sa reunion movie ni Kathryn at Alden dahil hindi pa sila kinakausap ng Star Cineba at na Direk Cathy. Ngunit meron na raw silang inihandang kanta para sa HLA at sana raw ay magustuhan ito ng Team Hello Love Again. Para sa kanya talaga yung sinulat niya na mga experiences niya ani ni Sel. Sabay turo kay Jet Danao and drummer ng banda. Pero sabi ni Jet, hindi po yata pwede. Ang tinutukoy ni Sel ang kantang Paraya na feeling nila ay swak sa theme song ng Hello Love Again na isang hugot song na ginawa ni Jet. Ano lang naman, personal experience din about letting go. Mas pinili mong maging masaya siya sa movie. Hindi namin alam kung ano ang pwede. Malay nyo, baka sakali, baka matugma naman sambit pa naman ni Jet. Pero, masasaktan ba sila kung hindi mapili ang kanilang OST or HLA? Hindi naman po. Kasi yung first time na ginamit yung kung di rin lang ikaw sa movie is actually a great opportunity for us and very thankful po sila. And of course, your decision is nasa kanila naman. If we're given a chance to, again, why not? If yung ibang artist naman na mabigyan ng pagkakataon, then we're very happy for that, sabi po ni Sel. Pero, yung isa sa mga kanta po na inihanda nila sana para sa movie ay yung Paraya, which is medyo malayo-layo po yun sa tema ng kanila pong movie. Kasi parang Hello Love Again, ang parang ang pinaka-tema nito yung pagkikita at pagbabalik ng relationship. Kasi di ba parang nagkahiwalay sila doon, and we do not know kung paano yung 5 years na hindi nila pagkikita, yung LDR nilang dalawa ni Alden Richards, diba? Pero I hope na sana nga isa rin sa mga OST na gawin po ng December Avenue, kasi yung kaabang-abang makikita mo doon at magkakaroon tayo ng hint kung ano ba talaga ang takbo ng storya ng nasabing Hello Love Again. So, abangan natin yan. And for that, narito naman ang ilan sa mga komento at reaction po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Sabi ni Ma'am si Alice Calisin, kung ako, di yun ang kabastusan. Bakit? Ano pa ba dapat pag-usapan? Tapos na if totoo man tong chismis nyo, di ba Miss Dareds? Tama. If it is really true na nangyari talaga, tama naman po yung sagot ni Miss Kathryn. Wala naman na talagang dapat pag-usapan pa kasi nasabi naman na nila lahat dun sa breakup post po nila, di ba? At hindi rin po kabastusan na tumanggi ang isang Kathryn Bernardo sa kung ano man yung gusto po nila or ano man yung pakiusap nila, kasi may choice naman si Miss Kathryn. Sabi po ng isa pang commentator natin, sabi niya si Miss Sornok, lol, inggit lang sila. Ano ngayon kung pinagdidikit ang pics? Bakit kung may mga ibang love team, hindi ba ginagawa yan? Cut then fans can do whatever we want. Wala naman kami inaapakang tao. Pakialam ba nila ng iba? Inggit lang talaga kasi super sikat tong dalawa, which is very very true. Hindi lang po ang cut din ang gumagawa niyan. Marami pa pong mas sobra yung kanilang editing thing na ginagawa para lang talaga maipakita. This time, alam natin na true at totoo yung mga nakikita natin. May mga photos lang talaga na pinagdidikit silang dalawa, but it doesn't mean that we are delulus na, no? And sabi naman ng isa pa si Ma'am si Conchita, yes, salamat Miss Dareds sa just opinion nyo po. Ayan. Salamat din Ma'am Shi. And sabi niya pa, true po, meron isang fan sa gitna. Please do not comment po if hindi po nakapollow. If nakapollow, alam natin kung ano ang original po. Ayun. So, ito naman po yung kanyang komento patungkol doon. Kasi parang, yun kasi yung nag-trending talaga. Kasi as in, sobrang magkadikit silang dalawa. Pero nung lumitaw, meron pala talagang nasa gitna. Ganon din ginawa doon sa picture nila Joros, diba? Nandun si Joros, tinanggal si Joros, pinagdikit yung dalawa. Which is tama naman po ng isang viewers natin. Wala naman silang inaapakang tao. Wala naman silang nilalamangang tao. At wala naman masama sa ginagawa nila, diba? Ano lang yun, pampagood vibes lang yun. Di lang natin alam na marami palang nasasaktan at talagang marami inggit
And another, sabi po dito, naku po, ako bilang fans ng Kat Den, alam namin ang kalakaran ng showbiz. Kahit hindi yung peak picture na yan, ang mahalaga na entertain tayo, kinilig at nag-enjoy tayo. Kaya nga for entertainment purposes only nga, diba? Huwag kayo magpa-hook o magpakamatay sa pag-idolize sa artista kasi totoo lang, wala pong permanente sa showbiz. Makontento na lang tayo, nakiligin, mag-enjoy. Basta kami manonood kami ng Hello Love Again ng Kat Den. Ayan, ito na. Diba? Tama naman yung kanyang sinasabi, di ba? So, katulad lagi natin sinasabi, do not invest so much emotion or so much talagang yung parang halos makipag-away na tayo, di ba? Kasi at the end of the day, kung ano man yung magiging desisyon nila, para hindi tayo masyado masaktan, diba? At ang tangi lang natin purpose dito is para maging stress reliever sila for entertainment purposes. If naman, kung dumating yung time na talagang sila, di mas maganda, mas maraming sasaya. And of course, sabi niyo po ng Miss RG Med, hope that non-Kat Den fandom refrain from saying that we are the Lulu. We cannot discount the trending that this is couple making. Sobrang sikat na po ang Kat Den to think that the next sequel is now rolling. After 5 years, indeed Kat Den fandom really exists and being recognized by our idols. We need to stay stronger together. Let's go Kat Den. 110% support to HLA Kat Den. I agree with what he was trying to say, no. Biruin po ninyo, after 5 years na paghihintay, sino ba naman ang mag-aakala na matutuloy pa yung sequel? Diba? So, that's really a blessing for us. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!